Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Eddie. Nagkagulo kami dati sa loob ng pamilya namin. Hindi sa nag-away, kundi nagkaroon ng pagdududa sa bawat isa. Bakit? Dahil may miyembro sa amin na isang... Mamaya na, para may konting thrill naman. Nangyari ito sa lugar namin sa summer. Hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lugar. Basta sa bukiran ito. Maiintindihan niyo sa huli kung bakit kinakailangan kong limitahan dahil nga bukod sa napakaselan ay napakakomplikado din. Dekada 90 nang mangyari ito. Ang edad ko noon ay nasa 16 na taong gulang. Kakatapos ko lamang ng high school. At sa mga sandaling ito ay naging sakitin ako. Nilalagnat, sumasakit ang tiyan. Nahihilo, nahihimatay. Siguro ay dulot ito ng mga pangyaring hindi ko inaasahan. Isang hapon, may napapansin akong nagpapalakad-lakad na isang matanda sa labas ng bakuran. Nakatitig sa bahay. Ang sama ng tingin nito. Hindi ko naman sinisita. Siguro kung pumasok pwede pa. Sinabi ko ito sa mga kapatid ko maging sa mga magulang. Wika naman nila. Tama lang umano ang ginawa ko. Huwag na lamang umanong pakialaman. Pero naging sunod-sunod yun. At ang nakakabahala dyan ay hindi na siya nag-iisa. Kung di dalawa. At kung minsan pa, umaabot ng 5. Kilala ko ang ilan sa mga ito. Katunayan ay mga kapitbahay lang pero yon, malayo sa amin. Yung bahay namin ay bungalo lang, malapad at nasa magandang pwesto. Maganda din ang orientation dahil nakausting lupa ito nakatayo. Kumbaga, nasa maliit na burol na kung saan naman matatanaw ang halos kabuuan ng nayon. Napagawi ako sa may dati kong tinatambayan. Mahilig kasi ako sa basketball. Hindi naman ako ganoon kagaling maglaro basta katamtaman lang. Nang makarating ako sa lugar, pansin kong nagsitigil sa paglalaro ang mga kaedad ko lang. Tapos lahat ng ito, nakatitig sa akin. Tinitingnan ko din ang mga yon na may bitbit na matinding pagtataka. Lumapit sa akin ang tiyahin ko, kapatid ng nanay. Hinila ako at ang sabi nito'y umuwi na raw ako. Tanong ko bakit? Ano bang nangyayari? Bakit ba'y ang weirdo na ng mga tao nun? Itong tiya ko na pangalanan nating Laura, pinakabunsong kapatid ito ni Nanay Bianca. Hindi totoong pangalan. At naroroon sa pinakanayo nakatira. Ayon kay tiya, may mga pangyayari o manong pang-aaswang. At ang aswang ay nasundan at patungo daw ito doon sa may lupa namin. Ano? Ang ibig pong sabihin ba nito, pinagbibintangan kami? Napaka-unfair naman po, tiya. Ang bilis naman nilang humusga. Matagal na kami nakatira dito eh. Huwag ka na lang muna maglalalabas, iyo. Inoobserbahan ta kayo ng mga tao. Hayaan mo, mapapahiya din ang mga yan. Tiya, yung nababalitang pang-aswang ba, may sinaktang tao? Hindi agad nagsalita si tiya. Napatitig ito sa malayo at bumuntong hininga. Sinabi noon na wala naman daw pero kamuntikan na. Bata umano ang plano ng aswang. Nasa malapit na umano yon. At nabato ito ng kung sinong residenteng nakatira. Bumuntong hininga din ako at tinitigan ang mga tao doon. Tapos umiling, yumuko at umuwi na. Lahat ng mga nalaman ko, sinabi ko ito sa pamilya ko. Pero nagulat ako gawa ng tila ba ako pa lamang ang hindi nakakaalam. Alam na kasi nila eh. Hinahanap nga daw ako kanina kung saan pumupunta. Kasi nga nababahala sila dahil nga umaaligid ang mga tao. Sabi ko naman, may aswang ba sa pamilya namin? Wika ng tatay na pangalanan nating Tatay Panso. Wala naman umano. Hindi kami lahi ng aswang.
Mula ng araw na yon ay naging mapagmatiyag na ako. Hindi lang sa mga tao kundi sa miyembro ng pamilya. Aminado din ako noon na maging ang pamilya ko ay ganun din ang ginagawa. Nagbago kaming lahat. Naging tahimik. Nagtititigan sa bawat isa. Ako ang pinakabunso, Sir Seth. 3 kaming magkakapatid at puro lalaki. Nasabihan pa ako ng panganay na si Kuya Hilad na baka ako daw yung aswang. Sabi ko naman baka sila kasi nga mas matanda sila sa akin nun. Basta walang matinong pag-uusap dun sa bahay. Hindi naman nag-aaway pero nagkakasakitang loob kahit papano. Hindi na nga kami nagkakasabayan sa kain eh. Dapat pinamumunuan ito ng padre di pamilya pero pa isa-isa kaming kumakain. Etong kuya ko na sinundan ko ay pangalanan natin na si Kuya Enjo. Laging umaalis yun. Sa tuwing hapon ito umaalis at bumabalik sa gabi. Kinausap ko ang tatay dito. Pero ayon sa kanya, alam niya ang ginagawa ng kapatid. May pinupuntahan lang ito. Hanggang sa kalaunan ay napapansin kong tila ba sa akin lang umiiwas sa mga tao sa nayon. Paano ba naman kasi mga kapatid ko o alinman sa kanila? Sina nanay at tatay. Hindi naman ganun eh. Nakakalabas sila na wala namang problema. Pero kapag ako na aba, parang asong galisin ako tapos baliw at nangangagat pa kung iwasan ng mga tao. Minsan na nga ako nagtanong sa isang napadaan at nakasalubong ko. Kasi nga, lumiis talaga ito ng daan eh. At doon sinabi, bakit ako kinatatakutan? Pwedeng huwag ganun kasi nga hindi naman ako aswang. Pero hindi nagsasalita. Hanggang sa nagkasakit na naman ako. Nilagnat at kinukumbulsyon pa. Ang nag-alaga sa akin ay sinanay. Ang mga kapatid ko na dati sana silang umasikaso sa akin, wala no mga panahong yon. Hanggang sa kinabukasan, nagulat kaming magpamilya dahil yung alagang baka ng kapitbahay namin nawawala. At itong may-ari ay nagtungo talaga sa amin noon at may kasama pang mga kalalakihan. Nagsisisigaw ang mga ito na aswang daw kami. May nakakita umano na kinuha daw namin ang baka nila. Sinabi ni nanay na kung may nakakita, hanapin ang baka sa paligid ng bahay kung naroroon. Pero kung wala, magkakadimandahan daw talaga. Ginalugad ang bahay at wala namang bakang nakita. Walang nilabi nito kung patay na yon. Hanggang sa may nagsisisigaw na ang baka daw ay nasa malayo. Malapit sa kabilang nayon at patay na ito. Sa tabi ng sapa yon. Ang daming mga tao na patungo doon. Ultimong kami nagtungo na rin. Patay nga ang baka. May maliit lang itong butas sa may bandang tagiliran na para bang may dumukot ng kung anong parte ng laman sa loob. O ngayon, ano na? Kung sino yung namaratang kanina, magkita-kita na lang tayo sa barangay ah. At kung mamamaratang pa, ididiretso na ito sa mataas na kapulungan ng batas. Para naman madala at makulong yung basta na lang namamaratang sa amin. Sabi ni nanay. Walang nakakibo. Napayo ko na lamang ang mga yon. Ang ibang mga tao naman doon ay nagbubulong-bulungan. Ang sabi ay baka daanan lang daw ng aswang ang lupain namin. Hindi naman umano aswang ang pamilya dahil kung aswang pa, dati pa dapat nila itong alam. Medyo gumaan ang loob ko ng mga panahon na ito. Inakbayan ako ng mga kapatid ko at sinabing umuwi na daw kami. Sa kauna-unahang pagkakataon ay para bang nagkakasundo na kami nun. Habang papauwi pa nga, nagkakapatawaran eh. Medyo napapaiyak ako gawa ng mahal ko yung mga kapatid ko. Mabait sila at maalaga sa akin. Sila ang humalili kay nanay sa pag-aasikaso sa akin noon nang magtapos na sila ng high school. Nagsasaing, ipinaghahanda ng baon tapos nilalaban pa yung mga damit ko. Hindi pa sila nag-aral sa kolehiyo kasi nga gusto nilang sabay-sabay daw kaming tatlo. At sa susunod na taon na ito, magkakasunod lang din naman kasi kami Sir Seth eh. Kung titingnan nga mahirap kilatisin kung sino yung mas nakakatanda. Masaya ako sa mga sumunod na araw. Hindi na naiilang yung mga tao. Tumatango pa nga na animoy nagbibigay ng respeto. Kung nakasalubong ko ay humihingi ng tawad. Bigla kong ganti ay nginingitian ko lang. Kasalanan ba nila
Di ba hindi naman? Sadyang dulot lang ito ng malilikot na isip ng iba na siyang ipinakalat na kami ang mga aswang noon. Pero magkaganon pa man, ang hindi pwedeng mawalang isipin dito, may aswang talaga. Pero ang tanong, sino at saan nakatira? Hanggang sa isang gabi, sobrang alinsangan. Nasa sala ako natutulog palagi. Ang mga kapatid ko ay nasa kanika nilang silid. Pwede ako matulog doon kasi nga katunayan nakatalaga sa akin ng isang silid kasi nga bunso ako. Kaso mas panatag ako sa may sala. Kulob kasi yung silid eh. Pero sa mga panahong yon, pati ang sala para bang kulob na rin. Mainit eh. Tandang-tanda ko ang oras. Pasado 11:00. Nakakabingi ang katahimikan. Tanging mga huni lamang ng kulisap ang naririnig ko. Pero mainit. Hanggang sa nahilo ako. Tinawag ko sila nanay at tatay. Pero paos ang boses ko noon na tila ba may bara sa lalamunan ko. Hanggang sa nawalan na ako ng malay. Basta't hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Buong pagtataka ko nang magising ako na nasa loob ng kakahuyan. Masakit ang katawan ko noon. Masakit din ang ulo at ang dumi ko. Tumayo ako. Nasa liblib ako at bigla namang may humila sa akin. Pagkasulyap ko kung sino ito. Si Tatay Panso yun. Ang sabi niya ay umuwi na raw ako. Kanina pa nila ako hinahanap. Dapat daw kasi ay binabantayan ako ng kuya pero tulog na at pinabayaan ako nun. Unang tanong ko kay tatay, bakit ako nasa labas? Hindi naman nagsalita ang tatay nun. Basta't pagkarating sa amin ay sumalubong ang nanay. Maging si kuya ay sumalubong at pinasok ako sa banyo. Pinaliguan ako ni nanay na para bang paslit. Putikan ako nun at may mga dugo sa katawan. Nay, kanina pa ako nagtatanong kung bakit ako nasa labas. Ano ba talagang nangyari? Tinangay ka ng aswang anak. Mabuti na lang at hindi ka pinatay. Oho, tinangay? Paano nangyari? Nakapasok po ba yung aswang sa loob ng bahay? Malamang nakapasok. Habang nag-uusap kami ni nanay ay pinapahiran niyang mukha ko. Nakikita ko ang maliliit na towel na pulang-pula na para bang naghilamos ako ng dugo nun. Pinabihis na ako pagkatapos. Nasa sala sila maliban na lamang kay Kuya Enjo. Wala ito sa bahay. Nakatitig silang lahat sa akin at mababakas talaga sa mukha nila ang labis na pag-aalala. Hanggang sa maya-maya pa, may dumating namang isang residente. Natatanaw ko ito at nasa harapan ng bahay. Matandang lalaki at kaagad na pinapasok ni nanay sa loob. Doon ko nalaman na albularyo pala ito. Pangalanan nating Mang Tikoy. Nagmungkahi na iwan muna daw kaming dalawa. Yung pamilya ko ay nagsilabasan ng bahay. Pinaupo ako ng matanda doon sa may sofa. Sinusuri nito ang mga mata ko, bibig at bunbunan. Ultimong yung tiyan ko tiningnan eh. Tinanong kung may masama pa ba sa pakiramdam ko. Sabi ko naman kagabi nahilo ako at hinimatay. At nakita ko ngayong sarili na nasa loob na ng kakahuyan. Banda sa likod ng bahay pero medyo may kalayuan. Ayos naman. Walang problema. Pero huwag kang maglalalabas ha. Wika ng albularyo. Umalis ito pero bago mangyari yun, inabutan siya ng pera. Nabalot talaga ng mga katanungan ng isip ko. Pagsapit ng tanghali, nagkagulo sa nayon namin. May kambing na patay at aswang umano ang may kagagawan. Malapit lang yon, nasa harapan lang banda. Dumating si Kuya Enjo pero ang sama ng titig nito sa akin. Sinita naman ito ni tatay. Pinapasok sa loob at sinabing huwag gagala. Kasi nga baka naghihinala na naman yung mga tao eh. Alam niyo bang doon banda natagpuan ang kambing sa kung saan ako nagising?
Mga ilang distansya lang. Kinakabahan ako ng mga panahong yon. Napapaisip ako noon na, hindi kaya ako ang aswang? Wala eh. Yun ang naglalaro sa diwa ko. Baka ako ang aswang. Lagi akong nahihimatay tapos kapag nagising basa yung buhok ko. Iba din yung suot na damit. Kayo ba, Sir Seth? Ano bang sa tingin niyo, di ba? Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ang pagdududa ko sa sarili. Isang araw, nagwala si Kuya Enjo. Nagsisisigaw at hindi niya na raw matiis ang sitwasyon. Nag-away sila ni Kuya Gilad. Hindi naman nakakasakit kasi nga naawa tapos panay ang titig sa akin itong si Kuya na parabang galit na galit. Pagsapit ng gabi ay lumaya si Kuya Enjo. Labis naman kaming nabahala nun. Pero malinaw sa akin na ako talagang pinupunto. Kahit pa man hindi ako binabanggit noong nagwawala pero lagi siyang nakatitig sa akin eh. Dito na ako nagkaroon ng lakas na loob. Sabi ko, pauwiin si Kuya kasi nga ako na lang ang lalayas. Lalayo ako at hindi na magpapakita pa. Dahil kahit ikubli nila, alam ko na ako ang aswang sa pamilya. Natahimik yung mga magulang ko. Si Kuya Hilad para bang nabalisa matapos ko magsalita. Ilang saglit din yung katahimikang yon tapos nag-uusap na sila sa kusina. Ako nasa silid ko lang. Pasado 8:00, pumasok ng silid si tatay. Nangingilid ang mga luha sa mga mata. Alam ko na ako na nga yun. At alam ko na rin na aaminin ni tatay ang totoo. Nakasilip sa may pinto si Kuya Hilad at Nanay Bianca. Pero Sir Seth, naging taliwas lahat ang inaasahan ko nun. Nagulat talaga ako at hindi makapaniwala. Anak, hindi ikaw yung aswang. Sadyang may sakit ka lang nung bata ka pa. Sa puso ang sakit mo pero habang lumalaki gumagaling ka. Hindi na katulad nung sanggol ka pa lang na ito ang nagdulot ng kahirapan sa ating pamilya. Alam mo ba kung sino ang aswang? Walang iba anak kundi ang kuya mong si Enjo. Sinasamantala niya yung sakit mo. Kapag nahihimatay kay dinadala ka niya sa kung saan siya namimiktima. Problema namin siya at hindi ikaw. Ginagawa niya ito para lumabas na ikaw yung aswang kasi nga ang kuya mo, nung yanggaw pa yan ay wala din sa sarili yan. Parang walang pinag-iba sa'yo dahil nawawala sa katinuan. Ngayon umalis na siya. Mas malaking gulo ito kasi nga wala na makakaawat. Napapaluha ako nun. Hindi pala ako ang aswang. Pero bakit nga ba ako sinuri ng albularyo? Tinanong ko talaga ito at sabi naman ni tatay, pinapasuri ako kasi nga baka may yanggaw na din daw ako nun. Mapanghasik daw si Kuya Enjo. Pasensya ka na bunso. Kinakailangan ko ding itago sa yung lahat May sakit ka kasi at baka kapag nalaman mo yung totoo mamatay ka pa. Ngayon napag-alaman namin na nagdududa ka na sa sarili mo kaya sinabi na talaga kung anong totoo. Sa isip namin siguro napapanahon na at sana kayanin ng katawan mo. Ako yung nagbabantay sa iyo lagi kasi nga kinukuha ka talaga ni Enjo Maraming beses na kami nagtalo niya ng lingid sa kaalaman mo. Itong sugat sa kamay ko, siya yung dahilan nito. At hindi ako nalaglag sa puno. Kung hindi, nagbuno talaga kami. Sa harap mismo yan ang natutulog mong katawan. Wika ni Kuya Hilad. Napayakap sa akin si nanay. Matindi kasi ang rason ng lahat ko bakit kinakailangang ikubli. Ang mga tao sa lugar, walang binabantay ang iba kung hindi kami lang umano. Napapaisip ako. Kaya pala sa tuwing gabi ay lumalabas si Kuya Enjo. Akala ko noon ay nagmamasid dito sa aswang na gumagala. Matapang kasi kaya pala. Kaya pala ganun. Siya palang aswang. Wika ko naman anong gagawin namin. Sabi ni tatay, hahanapin si Enjo at magpapatulong sa albularyo. Medyo na-off ako kay kuya kasi nga ako ang ipinapain para pagkamalanda ko ang aswang. Di ba nga nabanggit ko naman na tila ako lang ang kinakaasiwaan ng mga tao. Ito pala yung pinakarason. Magpaganon pa man ay mahal ko ang kapatid ko.
May mga ginagawa man si Kuya Enjo sa akin pero dulot lang siguro ito ng pagiging aswang niya. Tutulong ako sa paghahanap kay Kuya Enjo, tay. Sabi ko nun. Tumango naman ang tatay at nagmungkahin kay Kuya Hilad na kami na raw magkakasama. Samantalang sila naman ni tatay ay sa albularyong si Mang Tiko. Magpapaiwan si nanay. May alta presyon kasi ito. Ang problema nga lang ngayon nasaan naroroon si Kuya. Tinanong ko ito sa kanila. Hanggang sa walang ibang pinupunta niyang si Enjo kapag sinusumpong kundi yung tambayan niya. Alam ko kung saan kasi nga nasundan ko na siya noon. Malayo nga lang at di pwedeng sumakay ng sasakyan kasi nasa gubat Naniniwala ako na taga doon yung nangyanggaw sa kanya dati. Hindi ba nasubukang ipagamot ang kuya? Di ba nga nagpapagaling naman yung yanggaw? Nasa proseso siya ng gamutan, anak. Pero kumapit na sa kanyang pagiging aswang. Sabi ni Mang Tiko kapag napatay daw yung nangyanggaw, may posibleng bababang dugong aswang ni Enjo. Sige, mauna na kayo doon sa lugar. Susunod kami ni Mang Tiko ngayon din. Kumilos na tayo dahil baka tao na ang balak patay nun. Nagwala na at yun yung nais niya, tao. Kumilos kagad kami. Kampante naman ako noon na hindi kami sasaktan ni Kuya. Si Kuya Hilad may dalang itak at bagakay. Sabi ko ay sasaktan ba niya si Kuya? Wika naman niya ay hindi. Bagkus ay para daw yun sa yumanggaw na dati pa niyang tinutugis. Pakiramdam niya ay mamamataan na ito kasi nga kumalas na si Kuya Enjo sa pamilya namin. At malamang ay magsasama na yung dalawa. Minamanipula kasi nung aswang na yun ang kaisipan ni Kuya. Walang tugon maliban na lang sa malalim na pagbuntong hininga. Kasabay ng pagdarasal na sana maging maayos ang lahat nun. Nakabota kami ni Kuya. Nakamaong din kasi ang daming mga sapal sa gubat. May mga ahas pa na kung tawagin ay panakon. Kapwa kami may dalang flashlight. Tanong ako ng tanong kung malapit na ba kami. Gawa ng napakaliblib na talaga. Tingin ko pa noon ay parang patungo pa kami sa kabilang barangay na sakop naman ng ibang lungsod. Ay naman kay Kuya Hilad, malayo pa at patungo na daw kami doon. Katunayan ay lalampasan pa namin ang hangganan dahil nga nasa loob na yun ng lugar na yon. Masakit na yung binti ko nito. Medyo naghahabol na rin ako ng hininga. Ang kinagandaan lang ay hindi ako nahihilo. Hanggang sa muling nagsalita ang Kuya. Dito ay labis akong nagtaka. Alam mo, Eddie, yang sakit mo naniniwala ako na si Enjo ang dahilan. Gumaling ka naman kasi noon pa dyan sa sakit mo sa puso sabi ng doktor, di ba nga, kinakailangan mo lang matapos ang gamutan. Natapos mo naman na yun pero nagkaroon ulit ng problema. Si Kuya Enjo mo'y nayanggaw. Ayaw naming ipaalam sa'yo kasi baka balikan ka pa ng sakit mo. Ang gumagamit kay Enjo si Mang Tiko pero hindi gumagaling. Naikulong pa yan. Di ba nga may pagkakataon na wala si Enjo sa bahay ng halos 1 buwan? Di ba bakasyon yon? Nasa 12 ka pa nun. Naalala mo? May intindihan ko kung hindi mo maalala kasi nga wala naman kaming binuksan na paksa sa'yo patungkol dito Pero ayun. Naging ganap na aswang at tumino si Enjo. Nakapag-aral pero nandun pa rin yung sumpong. Nung nakapagtapos na siya ng high school, doon ka na nagsimulang magkasakit ulit. Tapos dinadala ka ni Enjo lagi. Hindi mo ba napapansin na kapag wala sa bahay ang kapatid mo si Enjo, yun naman yung mga sandaling may sakit ka? Napapatango ako nun. Tama ang sinabi ni Kuya Hilad. Dahil kung kailan ako nahilo ay wala sa bahay si Kuya. Yung mga sandaling nahilo ako muli at natuklasan ko na lahat hindi ako sigurado kung nasa looban ng bahay si Kuya Enjo. Sa tingin ko, siya nga ang dahilan kung bakit ako nagkakasakit. Bumamatay lamang din ako noon sa mga isiniwalat ni Kuya Hilad. Halos hating gabi na nang makarating kami sa isang nayon na sakop ng ibang lugar. Magkakalayo ang bahay dito. Sabi ni Kuya ay malapit na daw kami. Tinuro niya na sa akin. Unahan, may liblib na liblib umano at doon banda. Medyo nawala ang pagod ko kasi nga malapit na pero napalitan naman ito ng matinding pagkabog ng dibdib ko nun. Natural kinakabahan ako Hindi ko alam kung nananabik lang ba ako o sadyang takot. Yun kasi
gusto ko talagang makita si Kuya Enjo sa anyo nito eh. Nang makarating kami sa lugar ay tumitingala si Kuya Hilad. Ang sabi ay nasa itaas daw ng puno niya ito nakita dati. Ako noon ay ginala kaagad ang ilaw ng flashlight sa itaas ng puno hanggang sa may namataan na kong nakapatong na maitim at napakapangit na nilalang. Kaagad kong kinalabit si Kuya Hilad. Ayun na ba ay aswang kako? Tinapik niya ang kamay ko para ibaba ang ilaw at mahinang sinabi sa akin na yun na daw at yun din si Kuya Enjo. Enjo, ano ba? Huwag mo namang pahirapan yung pamilya mo. Alam na ni Eddie ang ginagawa mo sa kanya pero hindi siya galit sa'yo. Nag-aalala. Pakiusap naman Enjo, may sakit si nanay eh. Matatanda na yung mga magulang natin. Nanatili namang nakakubli ang pagkatao mo eh. Kapatid, mahal ka namin dahil kung hindi pa, matagal na kitang pinatay. Sinusugal ko yung sarili ko, maprotektahan ka lang eh. Uwi na tayo. Umaasa tayo na gagaling ka. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag mong hayaan na kainin ka ng kadiliman. Sabi ni Kuya. Hindi ako nagsasalita. Hanggang sa may kumalabog at kaagad kong itinutok ang ilaw sa kung saan banda yon. Nakita ko ang aswang. May damit itong kaparehas ng suot ni Kuya Enjo. Pangit at nakakatakot. May hahalon tulad ito sa tao na may parang mukha ng pusa o tiyanak. Hanggang sa nakarinig ako ng paghikbi. Galing ito sa nilalang. Mabilis itong lumapit at nataranta talaga ako noon. Pero niyakap lamang ako nito at humingi siya ng kapatawaran. Hindi niya raw gustong gamitin ako para pagbintangan. May nagdidikta daw sa kanya at ito na yung yumanggaw dati. Para lang manatili ang kanyang pagkatao at hindi mapahamak. Kontra umano sa loob niya na gamitin ng kapatid nun. Iyak ito ng iyak. Ako noon nawala ang takot ko. Umiyak na rin ako tapos kumalas na siya pero hawak niya yung balikat ko. Sa pagkakataong ito ang nakikita ko ay mukha na mismo ng kapatid ko. Ang bilis naging tao. Sabi ko ayos lang basta walang nangyari. Walang napahamak. Wala akong galit sa kanya. Kung yun man ang ikakabuti ng kanyang kalagayan, ako mismo ang magsasabi na ipagpatuloy niya lang ang paggamit sa katawan ko. Hanggang sa may sinabi si Kuya Enjo. Umalis na daw kami kasi nga may isang aswang. Naroroon ito at nararamdaman niya. Wika naman ni Kuya Hilad ay hindi kami uuwi dahil papatayin umano namin ang nilalang na nasa paligid nun. Pinaamin si Kuya Enjo kung ito na ba yung yumanggaw sa kanya. Tumango naman ito pero wag na daw hamakin kasi nagbanta ito na kapag nakialama. Papatayin maging ang buong pamilya namin. Pero hindi nagpatinag si Kuya Hilad. Ultimong ako ay palaban na rin. Ako ang humawak sa bagakay. Sabi ko sabay-sabay naming harapin ito. Tila ba lumakas ang loob ni Kuya Enjo? Tumango ito at sinabing kung yun daw ang nais namin. Makikipagharap na rin kami sa mga ito. Nagsisisigaw na si Kuya Enjo na magpakita ang aswang. Ang lakas ng boses ni Kuya. At habang nangyayari ito, ay nagbabalik-balik siya sa pagiging halimaw. Ilang sandali ay nagpakita na ito. Isang babae na ubod ng tanda. Nakakapangilabot ang postura niya. Ang buhok ay puro uban tapos ang haba ng muka. Yung tipong para siyang mangga. Ganun na ang itim ng mga mata. Tumawa ito ng tumawa. Hagikik na para bang tuwang-tuwa talaga. Walang ano-ano'y sinunggaban niyo ni Kuya Enjo. Kaagad din namang sumunod si Kuya Hilad. Kitang-kita ko yung pagbumuno. Matanda man itong kalaban pero nung nasaan yung aswang na, ay mas malaki pa kay Kuya Enjo. Mas malapad ang balikat at para na itong lalaki. Pero mahaba pa rin ang buhok na para ba'y mga alambre. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon ay dumating bigla sina tatay at mang Tiko. Nakita nila ang pangyari. Tumulong si mang Tiko. Maging si tatay nung tumulong din.
Ako parang natakot eh. Hindi ako nakakagalaw. Pinapanood ko lang sila. Basta kung kanina'y nakakapalag ang aswang pero ngayon, hindi na dahil may ginagawa ditong albularyo. Bigla na lamang itong nanghina at bumalik sa pagiging matanda. Pinagtatataga at walang tigil nilang ginulpi ito. Lumapit na ako noon. Tapos sumusundot na rin ako gamit ang bagakay. Nakakaya naman. Wala akong ambag ng buhay pa pero nang patay na saka pa lang ako tumulong. Iba talaga kapag napangunahan ng takot eh. Mabuti na lang at matatapang itong mga kapatid ko. Ay, sa wakas, patay na ding hayop ka. Tandaan niyo ang sasabihin ko ngayon. Itong si Enjo ilang araw ay magkakasakit. Babalik sa yanggaw ang katawan niya. Mababaliw, pero tuluyang magiging tao. Huklubang aswang itong hayop na ito eh. Orasyon ang ginamit niyang yanggaw at dahil nga wala na siya, wala na din ang sumpa. Maliban na lang kung tuluyang nalaso ng isip ni Enjo. Kamunti ka na, lalo't lumayas na eh. Malamang doon na itatanim ng aswang nito yung pagiging aswang habang buhay. Iwan na lang natin iyan, hayaan natin kainin ng uod yung aswang na yan. Hindi na mabubuhay pa ang may tama ng itak na ito at lalo't isang aswang. Nilisan kaagad namin ng lugar. Alam nyo, yun pa lang ang mga sandaling ang gaan ng pakiramdam ko kahit man aminado akong puyat at pagod ako noon. Tuwang-tuwa ako. Si Kuya Enjo ay panay ang ngiti at kitang-kita ko ang saya niya. Basta kaming lahat noon masaya. Si tatay sinabi pang tapos na umano ang problema naming pamilya. Sumabat si Mang Tiko na bagamat tapos na pero dapat pa rin mag-ingat kasi nga may mga kapitbahay pa rin na nagdududa. Ipakita na lamang daw namin kung ano ang nakagawian ng walang inaabala. Huwag pansin ng mga taong yon. Makaka-realize din naman umano kalaunan. Gumaling si Kuya. Totoo ang sinabi ni Mang Tiko. Nagbalik sa pagiging yanggaw na animay wala sa katinuan. Pero hawak siya ni Mang Tiko. Kinulong na mga 2 linggo hanggang sa nawala na yung pagiging aswang niya. Sabay kaming nag-aral sa kolehiyo. Sabay kaming nakapagtapos. Nagkaroon ng mga pamilya pero nanatili kaming magkakasama. Naririto lang sa lugar. Doon lang sa lupain namin pero may kanya-kanya na ng bahay. Malayo ang narating nitong lugar na ito kasi nga sa ngayon, nakapakarami na talagang tao. Dito sa kwento at karanasan namin, ang natutunan ko ay walang makakatibag sa isang pamilya na matatag at nagmamahalan. Nagkakaintindihan, ano man ang suliranin, hindi hinahayaang maging rason ng pagkasira ng isang pamilya.